May 11, 2021, isang report mula sa isang lalaki ang natanggap ng mga pulis sa Glicanera, Athens, Greece, kung saan inuulat nito na sila ay pinasok ng mga magnanakaw at napatay ng mga ito ang kanyang asawa. Ayon sa lalaki, siya si Babis Anagnostopoulos at ayon sa kanya, ang asawa niyang si Caroline Crouch ay pinatay ng mga magnanakaw at saka nilimas ang kanilang pera at mga alahas. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon ng mga pulis, tila iba ang itinuturong salarin ng mga ebidensya. Unti-unting lumabas ang mga butas sa kanyang salaysay na naging palaisipan para sa mga investigador na siya ay may itinatago at hindi nagsasabi ng totoo. Ano nga kaya ang tunay na sinapit ni Caroline madaling araw ng May 11, 2021 kung saan siya natagpuang wala ng buhay katabi ng kanyang anak sa loob ng kanilang tahanan? Ano nga kaya ang kinalaman ng kanyang asawa sa kanyang pagkamatay? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Para sa kasong ito, dumako tayo sa Glicanera, Athens, Greece, kung saan naninirahan si Caroline Louise Crouch, 19 na taong gulang. Siya ay half Filipino, half British dahil ang kanyang ina na si Susan de la Cuesta ay isang Filipina, habang ang kanyang ama na si David Crouch, isang British engineer. Isinilang siya noong July 12, 2001 sa Liverpool, United Kingdom. 8 taong gulang pa lamang noon si Caroline nang mapagdesisyonan ng kanyang mga magulang na lumipat sa Alonissos, Greece, kung saan siya lumaki at nagkaisip. 15 taong gulang pa lamang siya nang makilala niya si Babis Anagnostopoulos, 29 na taong gulang at isang helicopter pilot. Madalas kasi itong mapadalaw sa Alonissos dahil sa resort na pag-aari ng kanyang pamilya na naging daan upang sila ay magkakilala. Bagamat malaki ang agwat ng kanilang edad ay hindi ito naging hadlang upang magkagustuhan ng dalawa hanggang sa mauwi ito sa isang seryosong relasyon. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Caroline sapagkat maayos naman at disente si Babis, lalo't maganda rin ang karera nito bilang helicopter pilot habang si Caroline ay kasalukuyan pa ring nag-aaral ng mga panahong iyon. Kumukuha siya ng kursong statistics sa University of Piraeus. Bukod dito ay nais din niyang maging chef dahil mahilig din siyang magluto. Kilalang maabilidad at matapang na babae si Caroline. Sa katunayan, isa siyang black belter sa kickboxing. Makalipas ang ilang taon ng pagiging magkarelasyon, sa wakas ay nauwi na rin ito sa kasal noong July 15, 2019 sa Portugal. Hindi nagtagal ay nabiyayaan sila ng anak na babae at pinangalanan nila itong Lydia. Kasabay ng pagkakaroon ng munting anghel sa kanilang maliit na pamilya, nagampon pa si Caroline ng asong husky na pinangalanan niyang Roxy. Ano pat kung titignan ay tila perpekto ang kanilang pamilya. Masaya at walang problema sa pera. Sa estadong ito ng kanilang buhay, sino nga ba ang mag-aakala na pagdadaanan nila ang masaklap na trahedyang naghatid kay Caroline sa kanyang kamatayan? Umaga ng May 11, 2021, isang tawag ang natanggap ng mga pulis mula kay Babis Anagnostopoulos. Ayon sa kanyang inisyal na salaysay, pinasok ng 3 magnanakaw na nakahood ang kanilang tahanan sa Glicanera bandang 4:30 ng madaling araw. Tinangay na mga ito ang kanilang pera at mga alahas matapos patayin ang kanyang asawa. Agad namang tinungo ng mga pulis ang address na ipinigay sa kanila at nang pasukin nila ang bahay, natagpuan nila ang asong si Roxy na nakabitin sa hagdan habang si Caroline ay nakahiga sa kama at wala na itong buhay habang iniiyakan ng kanyang anak na si Lydia.
Si Babis naman ay natagpuan nilang nakaposas ang mga kamay, naka-duct tape ang bibig, mata at leeg sa gilid ng kama. Ayon sa kwento ni Babis, pinasok sila ng 3 nakahood na mga armadong kalalakihan bandang 4:30 ng madaling araw. Nakapasok daw ang mga magnanakaw sa bintana ng basement ng kanilang bahay. Pinatay daw ng mga ito ang aso nilang si Roxy at saka ibinitin ito sa hagdan saka mabilis na tinungo ang kanilang silid. Isa sa mga ito raw ang nanutok ng baril sa kanyang anak at nang makita ito ni Caroline, nanlaban ito subalit hindi siya umubra sa mga kalaban kaya napatay siya ng mga ito nang sakalin siya ng isa sa mga lalaki. Ayon pa sa kanyang kwento, nawala na siya ng malay sa puntong iyon at nagising na lamang siyang may tape na ang kanyang bibig. Nang makaalis ang mga magnanakaw, tinawagan daw niya ang kanyang kapitbahay gamit ang kanyang ilong sa pagdayal. Pero hindi siya nito maintindihan dahil nakatape ang kanyang bibig at hindi makapagsalita ng maayos. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, nasa 10,000 pounds na cash ang nawala at alahas na nagkakahalaga rin ng 10,000 pounds. Kaya nasa 20,000 pounds ang kabuuan ng halagang natangay ng mga magnanakaw. Ayon pa kay Babis, ang perang iyon ay pambayad sana nila sa kanilang mga trabahador. Hinala ni Babis na may nagtip sa mga magnanakaw tungkol sa mga ari-arian nilang iyon sa loob ng kanilang tahanan. Ang trahedyang ito ay ikinagulat ng buong Greece at naging usap-usapan sa social media. Bilang pakikiramay sa pamilya ni Caroline, nagsara ng 1 araw ang mga establishment sa Alonissos. Dumagsa ang pakikiramay sa pamilya ni Caroline at Babis at umabot ng 2,000 katao ang naghatid sa kanya sa huling hantungan. Makalipas ang ilang araw mula nang maganap ang krimen, isang Georgian national ang hinuli ng mga pulis dahil sa pagtangka nitong tawirin ang border patungong Bulgaria, hawak ang isang Peking passport. Inilink ng mga pulis ang lalaki sa nakawan sa bahay nila Babis at Caroline, subalit bigo silang makahanap ng ebidensya laban sa lalaki. Sinuri din ng mga pulis ang bahay nila Babis, subalit wala silang nakitang anumang palatandaan na pumasok sa bahay ang 3 magnanakaw mula sa bintana ng basement nito. Wala din silang nakitang anumang DNA na maaaring naiwang bakas ng mga salarin. Tiningnan din ng mga investigador kung may bakas ng gulong ng sasakyan sa harap ng bahay ng mag-asawa na maaaring ginamit ng mga magnanakaw bilang getaway vehicle. Subalit wala din silang nakitang kahit anuman na maaaring mag-link sa mga suspect. Doon pa lang ay may duda na ang mga pulis base sa salaysay ni Babis na hindi tumutugma sa mga ebidensyang nakita nila. Pinag-aralan din ng mga pulis ang ilang mahahalagang digital evidence na makakapagturo sa tunay na salarin. Una, tinanggal ang memory card ng CCTV bandang 1:20 ng madaling araw. Dahil mula sa mga oras na iyon ay wala nang nakunan o nai-record ang CCTV. Ibig sabihin, sinadyang tanggalin ang memory card nito bago isagawa ang krimen upang makaiwas sa ebidensya. Ikalawa, ang smartwatch ni Caroline ay nagsasaad na bandang 4:11 ng madaling araw ay tumigil na sa pagtibok ang puso nito taliwas sa oras na ibinigay ni Babis na pinasok sila ng mga magnanakaw bandang 4:30. Maliban dito, napagalaman din ng mga pulis na ng mga oras na siya ay itinali at tinakpan ng duct tape ang bibig, patuloy pa ring aktibo ang mga apps sa kanyang cellphone. Ibig sabihin, malaya siyang nakakagalaw at nakakagamit ng cellphone bago at matapos maganap ang insidente bago pa dumating ang mga pulis. Nakuha din ng mga pulis ang isang diary na pag-aari ni Caroline kung saan nakasaad dito na nais na niyang hiwalayan si Babis dahil sa madalas nitong pananakit sa kanya. Sa katunayan ay naikwento na niya ito sa kanyang mga kaibigan.
mga ebidensyang nagbigay ng lead sa mga pulis upang magkaroon sila ng pangunahing suspect. June 17, 2021, sa memorial service para kay Caroline, nagtungo ang mga pulis doon sa Alonisos upang sabihin kay Bobbies na may bagong development sa kaso ng kanyang misis, kaya kailangan niyang sumama sa Athens para sa karagdagang impormasyon. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, natukoy na ng mga pulis ang tunay na salarin at ito'y walang iba kundi si Bobbies. Sa Athens, sinabi ng mga pulis kay Bobbies ang natuklasan nila sa kanilang investigasyon, subalit matigas nitong itinanggi na may kinalaman siya sa krimen. Ngunit makalipas ang 7 oras ng pagtatanong ay hindi na rin niya naitago ang katotohanan. Sa huli ay inamin din niya na siya ang pumatay sa kanyang asawang si Caroline. Nagawa daw niya ito dahil sa lumalalang awayan nilang mag-asawa. Nagawa daw niyang iligaw ang investigasyon dahil natakot siyang mawalan ng magulang ang nag-iisa nilang anak niya si Lydia. Dahil sa kanyang pag-amin ay agad siyang sinampahan ng kasong murder, animal abuse, false testimony at false reporting. Sinintensyahan siya noong June 2022 ng habang buhay na pagkabilanggo, bukod pa sa 11 taong pagkakulong para naman sa pagpatay niya sa asong si Roxy para sa kasong false testimony at false reporting. Natuwa naman ang mga magulang ni Caroline sa kinalabasan ng kaso dahil sa wakas ay nabigyan na rin ng katarungan ng pagkamatay ng kanilang anak. Samantala, napunta ang custody ng kanilang anak sa mga magulang ni Caroline. Iniuwi nila si Lydia sa Pilipinas at piniling dito na lamang siya palakihin.